truck, no? So bali yung buyout na nakuha ko is valid June 14, which is kahapon. Updated is 61,654.82 Canadian dollar na lang yung remaining natin sa truck na to. Ngayong June 14 or this month, June. Ayan, pinapera lang sana ako, full paid ko na to. Pero taon ko na tong truck na to. Alright guys, andito na tayo ngayon sa North Portal. Tatawid na tayo ng border. Papunta na tayo ng Calgary. Dito tayo sa North Portal dadaan. Okay, so hinto lang ako dito sa gilid. Patayin ko muna yung aking creeper para di maingay. Alright, tapos change status, border cross. Canada, keep right, sabi. Okay, ito tayo sa kabila. Natin ito. Passenger vehicle sa kabila, dito commercial. Hi. How are you? Good. Good. I thought the other boat there is for truck as well. It's a passenger. That's why I read. Oh, okay. I read it. It says Good. passenger. Where do you live, sir? Winnipeg, Manitoba, ma'am. How long were you down in the U.S. Since for? 11. Okay. And where did you go? Deliver in New London, Wisconsin, and I pick up in Sheboygan, Wisconsin. Okay. This What is your meat. load now? Meat. Yeah, pork. Going to Calgary. Going where? Calgary, Alberta, ma'am. Calgary. Do you have a seal on the load? Yes, depot it. And then I put the bolt seal as well. Okay. From our company. Alrighty. You buy anything in the States? No, ma'am. No shopping? No. Anything from duty-free store? No, I did not do it. Okay. Any alcohol or tobacco? No, ma'am. No, Cannabis, marijuana? no cannabis. Drive safe, okay? Have a good day. Thank you, ma'am. You're welcome. Bagod to. Bagod dito. Yan, guys. You. female
border officer. Di ko na kinukuha nun guys, kumbaga sa ano iniiwasan ko na talagang mag-capture ng mga video ng mga ganyan kasi siyempre ayoko yung masita tayo, you know. Kaya nakatutok na lang sa akin. Meron kasi mag-vlog kapag kayong ano, you know, yung Keep right on Highway 39. basta ka na lamang magba-vlog na oops, baba muna ako rito at i-start natin yung ating ano, reaper. Baka makalimutan ko pa. Balikan ko kayo saglit lang ha. Ayun. Ayun. I-turn on na natin yung ating reaper. Yan nga yung sinasabi ko, no? Mahirap din kasi basta mahirap din kasi basta buksan mo yung camera mo sa harapan ng tao, nakatutok ang mukha nila, you know, nang wala silang permission kasi siyempre privacy yan. Kaya ako, katulad dito sa Amerika, Continue on Highway 39. mga pulis, kaya tinatanong, nagpapaalam talaga ako sa kanila kung pwede bang mag-vlog, kung pwede ko bang i-turn on yung camera ko. Yan. At saka yung mga ordinaryong mga tao, yung mga Pilipino man o puti, nagtatanong talaga ako. Kaya napansin nyo, bihira na ako mag-capture ng may tao ngayon sa camera ko. Natalak yun sa family ko kasi sa family ko talaga walang problema, family ko yan eh. Pero kapag kay ibang tao, kailangan magpaalam. Lalo pag nilagay mo sila sa thumbnail, magugulat na lang sila eh. Mamaya magulat sila eh, bakit kayo nandyan na yung mukha ko sa ano, sa YouTube. Meron baka mamaya madimanda pa tayo. But anyway guys, dito na tayo sa Saskatchewan kasi North Portal tayo dumaan. Meron pa akong ito, mga 584 miles, sabihin mo na lang 42. Mga 9 hours to 10 hours driving bukas. Andun na tayo. Yes! Day 2. Alright guys, ayan, nandito na tayo sa Calgary. Diyan na yung Cypress Country, yung sign between Saskatoon o Saskatchewan and Alberta. Daan muna tayo dyan sa border welcome center na yan at mag-conduct tayo ng inspection. Area, exit 1 kilometer. Take a break.
Kaya sa kabila para hindi sila madisturbo dyan. Alright guys, ayan, matino tayo sa border. Welcome to Alberta, Wild Rose County na sign. Magti-take muna ako ng 30 minutes break ko rito. Tapos tuloy-tuloy na tayo. Malapit na rin naman yung pupuntahan natin. 3 kalating oras na lang. At meron 3:30, 4, 5, 6, 7. Mga alas 7, doon na tayo. Maaga pa yung alas 7. Mataas pa ang araw nun. Kasi nagbago yung oras dito sa Alberta eh. Ayan guys. At gusto ko rin i-share sa inyo, no guys. Nakuha ko yung yung updated na, patay muna natin ito. Updated na buyout ng itong truck ko, no? Kasi ina-update ko yung binabayad ko, tinatanong ko kung magkano pa natitira. So ito yung updated, valid March 14, 2024. Last year yung unang kuha ko is 117,039.83 Canadian dollar yung buyout or yung remaining balance ko rito sa truck last year ng March 2024. Yan, nakita nyo sa inyong screen, no? And then yung pangalawang kuha ko ng ng buyout is last year din ng November 14, 2024. Yung buyout valid niya ay sa November 14, 2024. Ayan. At ang remaining balance natin is 90,270.14 Canadian dollar yung natitira, no, sa utang natin dito sa truck. Ayan. At last month itong nakuha kong buyout valid until June 14, which is June ngayon, 14, ano ba yan? 15 ngayon, 14 kahapon. By the way, happy Father's Day to all, no? Big shout out sa lahat ng mga hardworking tatay niya. Keep working through honest hard work. Yan, para sa mga kapurating truck driver. Yan. Or hindi lang mga truck driver, basta lahat ng mga tatay. Yan. Happy Father's Day sa lahat, guys. Yan, yung mga kapwa at kagaya nating responsableng mga tatay, happy Father's Day. Yan. At hindi ko babatiin yung mga tatay na irresponsible, yung iniwan yung mga anak. Hindi ko sila babatiin. Sorry kayo kasi you're not responsible o irresponsible kayo sa inyong mga anak ko. But anyway, tuloy tayo dito sa updated ng ating truck, no? So bali yung buyout na nakuha ko is valid June 14, which is kahapon. Updated is 61,654.82 Canadian dollar na lang yung remaining natin sa truck na to. Ngayong June 14 or this month, June. Ayan, pera lang sana ako, full paid ko na to, pero hindi na. Meron pa 4 na taon ko na tong truck na to, guys, ha. Meron pa akong 1 taon para magbayad. So, i-divide natin itong 61,654.82
882. Kasama na yung GST dyan eh. I-divide ko ngayon yan ng, ang monthly payment ko sa truck ko guys is 4,100. So bali kinakaltasan ako ng 2 beses sa isang buwan. So 2,100 o 2,050 ang kinsinas katapusan ko. So sabihin na lang natin 4,100. So divided by 4,100. So, meron pa tayong remaining balance ng pagbabayad na 15 months, guys. 15 months na lang. So, from July ngayon, o June ngayon, next year, 2026 next year, ng June is 12 months. And then June, July, August, September. Mga September, fully paid na natin ang truck. Mga September or October, depende sa ganda ng kitaan. Kasi kung wala akong kita, pwede rin naman akong mag-pass, di ba? So dapat nga sana, eksakto sanang June ko mabayaran ito. Pero hindi guys, kasi alam nyo kung bakit. Nung kumuha ko ng truck, napakaganda yung deal ng truck ng kinuha kong ito. Kasi ito 0 talaga eh, 0 kilometer nung kinuha ko. Wala talaga siyang nakalagay na kilometer. Ako talaga ang unang-una talagang umupo rito, brand new talaga. At ako ang naglagay ng kilometer na. Ito, almost ano na tayo ngayon. Okay, 880,370. Ito, tignan natin. Makita ko sa inyo. Yan ang updated na 8 yan. 880. Ano ba yan? Maglalagay nga ako ng fuel fluid. 880,370 yung natitira or yung kilometer na niya ngayon. 4 na taon na niya mahigit. Guys, kasi ito kinuha ko to March. So nung March this year 2025, March, April, May, June. March, April, May, June. So 3 buwan. So siguro sabihin na lang natin nasa 830 lang yan nung March. Kasi nung kinuha ko itong truck kong ito, magandang deal nilang ibinigay sa akin. Yun yung kagandahan nung araw, kasi alam nyo kung bakit. COVID-19 yun. Wala talaga akong down payment dito. 0 down payment ako dito guys sa truck kong ito. At 0 down payment, tapos 90 days ka muna mag-start magbayad. Kaya hindi talaga ako nahirapan nun. Kasi akalain mo yung deal nilang yon, wala kang babayaran within 3 months muna. Hindi ka muna mag-i-start ng payment within 3 months. Not unlike ngayon talaga na kapag nakuha mo na yung truck ngayon, automatic mag-i-start na agad yung payment mo within next month. May due date na agad. Ito sa akin, nung kinuha ko tong truck na to is nasa mayroon silang deal na 3 buwan muna. Continue on the current road. 3 buwan muna bago magbayad. So yung 3 buwan na yun, maganda naman ang tracking nung way back 2020 to. Talagang nakaipon talaga ako ng revenue ko talaga noon. Wow! Yun ang kagandahan talaga. Pero hindi mo rin basta-basta kasi makukuha yung ganong klase ng truck nung araw. Gawa nga or ganong klase ng deal kung hindi maganda yung credit history mo eh. Yung mga ibang mga owner operator na kapwa natin ngayon na talagang nag-invest sila sa kanilang truck, kasi yung iba ang laki ng mga dinown talaga nila. Ang laki. Malaki ang dinown payment talaga nila sa truck nila. Nag-down sila ng mga 20,000, 25,000. Ako nung araw wala naman akong pan-down. Ang inilalaban ko lang yung good standard ng credit ko. Ay nakakuha pa rin naman ako. Tapos ang kagandahan, 3 months bago magbayad. Yun yung kagandahan. Kaya nagpapasalamat nga ako eh. At paano, 1 taon na lang 1 taon na lang guys. Wala pa akong major wala pa akong major na pinagawa sa truck ko.
O yung mga gulong, o syempre papalit tayo ng gulong. O. Tapos yung windshield kapag crack, kasi hindi mo talaga mawawala, hindi mo maiwasan yan kasi nga 1,000 miles everyday ang tinatakbo mo, may mga lumilipad na bato. O. Yun, nababasag yan, magpalit tayo yan. At yung mga wiper, yan. At ano pa ba yung mga pinalitan ko? Yun, yung coolant ko dun sa harapan, na sa mga nakasunod sa video vlog ko, yung coolant ko dyan sa loob ng hood natin, nagkaroon siya ng leak. Magkano lang din naman yun. Binili namin aftermarket, hindi na yung brand new. Tapos yung installation, ayun. Pero when it comes sa engine, hindi pa naman sa awa ni Lord, hindi pa naman kumatok yung truck natin. Wala pa siya, hindi pa siya kumatok. Kasi inaalagaan ko siya. Ang pinaka lang naman dyan, yung maintenance lang naman dyan guys yung sa pag-aalaga ng truck natin, yung laging change oil at saka lubrication. Yun, pa-change oil mo, engine change oil mo, at ayun, ipa-check mo yung, or magpag-grease ka, magpa-lube ka, para sa ganun hindi masira yung mga bearing ng mga ng truck. Ayan, tapos etong susunod na safety, yun, titignan nila kasi talaga mandatory naman talaga dito sa Canada, America, yung yearly talaga sini-safety ang truck. Ganito dito, it's all about safety dito. Ayan ang kagandahan talaga. Ayan. But anyway guys, at least kahit pa paano, isang taon na lang ang truck natin. Hindi ko akalain makakaabot ako sa ganito, no? Marami na akong kakilalang mga owner operator, no? Na nagsoli ng kanilang truck kasi nga sa hirap nga ng sitwasyon ngayon. Ang dami na talaga akong na kakilalang nagsoli na ng truck. Nagsisipag-soli sila ng truck. Balik na lang sila sa company. But anyway, siyempre walang there's nothing wrong kung magsoli ka ng truck mo, kasi siyempre siguro hindi na talaga kaya o wala nang kinikita. Bakit mo ikikip yung truck mo kung wala ka na nga talagang kinikita? So better choice na lang, o pinakamagandang choice talaga, ibalik mo na lang talaga yung truck mo, no? Yun lang talaga yun. Ayan guys, conduct muna tayo ng brake tire check dito sa unit natin. So nandito naman tayo sa Wild Rose Country. Welcome to Alberta, Wild Rose County. Yan, siguro dapya. Ayan, tulad nga ng sinasabi ko guys, wag nating pipilitin kung talagang hindi talaga kaya na. Kasi siyempre it's our choice yan. Pwede ka naman bumalik sa pagiging company driver kapag ka hindi na kaya. Yun lang naman talaga yun Wala namang manghuhusga sa'yo kung sakali man kasi nga hindi na kaya. At least may trabaho ka pa rin kapag nawala ang truck mo, meron ka pa rin class 1. Makakapag-drive ka pa rin ng truck dito sa Canada. Yun. Kasi mahirap din naman kasing pilitin guys kapag wala ka na ang kinikita, puro pambayad na lang truck ang pumupunta sa'yo. Hindi na rin maganda yun. Ang pinakaano ko lang kasi ngayon guys, kasi mababa talaga ang payment ng truck ko ngayon. Kaya kahit papano na ngayon, sabihin na lang natin nagni-negative din ako sa sa paycheck ko, pero sa isang buwan, kasi 2 beses kami sumahod sa isang buwan, kinsinas katapusan, minsan negative sa unang kinsinas, sa katapusan may matira sa akin. Yun yung pinagkakasya namin ng pamilya ko hanggang sa mabayaran namin ng truck. Kasi at least kahit paano maliit lang ang binabayaran ko sa truck, 4,000 lang mahigit, tulad nga ng sinasabi ko. Not unlike ngayon guys, talagang ang mahal ng bayad ng truck nila, nasa 5,600. Ayun, 5,600.
i-compare mo sa 4,000 lang na binabayaran ko, 4,100. O di ano na, 1.5 na agad yung 1.5 na talaga agad yung ano, yung pinagkaiba nun. Ang laki. Kaya sa mga tropa natin nagsoli ng kanilang ano, ng mga kanilang unit, aking masasabi sa kanila is better luck next time. Pwede naman talaga ulit tayong kumuha ng ano ng truck eh. Kaya walang ano yan, walang ano dito sa Canada. Basta importante yung credit history mo, yung pag-uutang mo, yun lang ang alagaan mo para makakuha ka ng makaloan ka ulit ng truck. Yun. Okay, so 28 ang set point, 32 ayos. Yun lang talaga ang kailangan. Magkaroon talaga ng ano, magkaroon ka lang talaga ng maayos na credit upang sa ganon makakuha ka again next time. Yun lang talaga ang aalagaan natin guys kapag dito tayo sa Canada, yung credit para makakuha ka, makautang ka kahit ano pa kunin mo. Hindi ka bad credit kasi isisiyay ka nila dito. Hindi ka basta makakuha kapag hindi ka marunong magbayad sa utang mo. Sa awa ng Panginoon guys, wala pa naman tayong utang. Kaya iniiwasan ko kumuha ng ano ito, hindi ko naman inaano yung mga gusto ng mga ibang tropa. Ayan, hindi ako nakikialam sa ibang mga tropa. Siyempre discardin nila yan eh. Kailangan nila yan eh. May mga iba hindi ko linalat. May mga ibang mga truck driver dito sa Canada na talagang laging bago ang sasakyan nila. Wow. Ang sasakyan na pinangsiservice, liability yan guys, liability yan. Kapag ka mag-loan ka o mag-apply ka ng utang ng mga bagay, kung kunwari kuha ka ng bahay, titignan nila kung may mga car loan ka, liability yan. Pero kung ang linon mo is ganito, or sasakyan, or yung kotse na linon mo gagamitin mo yon sa paghahanap buhay, kunwari gawin mong taxi, Uber, ganon, yun hindi magiging liability, magiging asset mo yon. Asset ang tawag sa isang equipment na pinagkakakitaan mo, asset. Katulad ng ito, commercial truck, itong mga truck natin na to, ang tawag dito, hindi to liability, it is asset. Asset yon. Kaya pag nangutang ka, kapag ka ginamit, gagawin mo yun para sa business mo, magiging ano yan, magiging asset mo yung equipment na yon. Guys, hindi ko akalain guys, itong truck nating ito 15 months remaining na lang. Kaya nagpapasalamat ako, at nagpapasalamat din ako sa mga nagbibigay sa akin ng mga positive vibes at good vibes na tiyaga lang, lakay, matatapos mo rin. Thank you sa inyo. At para sa mga buzzer, they are cool. Yung mga buzzer hanggang buzz lang naman sila dyan, pero they are okay. Ang ayaw ko lang yung mga haters, kasi kung kahit wala namang mali sa ano mo, sa vlog mo, bibigyan lang nila ng hindi maganda kasi wala naman doon sa video yung mga sinasabi na nilang ini-hate na nila. Kasi alam nyo ang pinagkaiba ng haters at saka buzzer. Ang buzzer kasi ibabaskin nila based from the video na napanood nila. Yung haters, maganda man yung video mo, okay naman, or ang content mo okay, i-hate ka nila. Yun, wala kang ibang ginawa sa kanila kundi talagang lahat mali. Kaya hate na hate ka nila. Pangit yung ginawa mo, maganda yung ginawa mo, it's just the same para sa kanila. Yun yung hindi magandang klase. Kaya yun ang sinasabi ko, layuan nyo ako, kayong mga haters, huwag nyo akong panoorin nyo lang yung mga ibang tao na gusto nyo. Layuan nyo ako, kasi hindi naman ako naghahanap talaga ng views guys. Kasi itong ginagawa ko, parang ano ko na lang ito, libangan ko na, para hindi ako ma-board dito sa krasada. At the same time, kahit paano, meron kayo nakikitang ginagawa ko, nasasubaybayan yung Lakay Trucker, ganun pala ang buhay ng Lakay Trucker, pinapakita niya downside at saka good side ng pagiging owner operator, nakikita natin kay Lakay Trucker. Yan, di ba? Yun yung pinakadabis diyan. And then makikita nyo pagka maganda naman ang kitaan, din nakikita nyo rin kapag pangit, sinasabi rin naman natin. Ayan. At least kahit paano may idea yung mga kapwa nating mga truck driver dito
sa Canada na gustong mag-owner operator. Alright guys, so puputulin ko na tong video vlog natin kasi kahit paano naman nakapag-usap ulit tayo at nandito na tayo sa Alberta. Tatlong oras at kalahati na sa Calgary na tayo. So guys, thank you for watching. Tuloy niyo akong pagdasal ang truck ko na matapos ko 15 months na lang siya. Peace up guys. Bye. Lakai Trucker.